Good morning mga Sisi Loves! Welcome to Anne's Kitchen! So for today's video is magluluto lang ako ng sarsyadong isda. So ang gagamitin kong fish today is eto siya. Ayan, Pacific, hake fillet or hake. Hindi ko alam kung anong pronunciation yan. Kayo nang bahalang mag-google. Anyway, eto yung mga ingredients. So ayan na nga yung fish. Ayan yung fish. So, inano ko na yan, hinugasan ko, tapos binabad ko ng lemon for 3 minutes, tapos hinugasan ko ulit para matanggal ang lansa. Gaya ng sinabi ko, yung mga anak ko, maselan sa fish. So, alam nila pag malansa. Kaya, try ko lang tong fish na to, baka magustuhan ng mga anak ko, kasi hindi naman talaga sila palakain ng fish, diba? Isang fish lang naman ang talagang kinakain nila, which is yung salmon nga. So, ipapatry ko to sa kanila. Wala na tong tinik, ayan. Malinis na siya. And then, eto yung mga ingredients niya. Siyempre, I have patis, turmeric. Talagang pag nagluluto ako, kahit sabaw pa yan, lalagyan ko ng turmeric kasi healthy tong turmeric na to. And then, I have here sliced tomato. I have here carrots, onion leeks, onion, ginger, garlic, and egg. So, meron na rin, ayan yung lahat ng magiging ingredients niya, yan. Tapos, binuksan ko na rin yung oven, kasi alam nyo, hindi ako nagpiprito talaga ng fish. Nilalagay ko lang talaga yung mga isda ko dito sa oven, dahil takot na takot talaga ako sa mantika. So, ilalagay ko na muna itong fish ko dito sa oven. Ayan. Ayan. So, habang ilalagay ko siya, manggigisa na ako. So, itong pan ko na to, meron na siyang cooking oil. Grease ko na siya ng cooking oil. Ayan. Nag-grease ko na yung buong pan. Tapos, sisindihan ko na natin yung kalan natin. So, hintayin ko lang siyang uminit. Tapos, manggigisa na tayo. Diyan lang kayo mga Sisi Loves. So, ayan mga Sisi Loves. Mainit na yung pan. So, ilalagay muna natin yung ginger. Maraming ginger, no? Takot na takot ako sa lansa. So, gigisa lang natin siya. Gigisa lang natin siya ng konti, mga Sisi Loves. So, ayan na siya. Medyo translucent na siya ng konti. Ayan. Tapos, i-add natin yung onion. So, gisa ulit natin siya ng ganyan. Alam nyo, pag tinatamad akong mag-content sa labas, ganito na lang ginagawa ko sa bahay. Kung ano yung magiging salo-salo namin, sinishare ko na lang kasi 'di ba content din. So, hintayin lang natin ng konti mag-translucent itong onion. Tapos, ilalagay na natin yung garlic. Ganyan lang, hiwa-hiwalay natin yung onion. And then, ilalagay na natin itong ginger. Ginger garlic. Diba? Mali-mali. Ayan. Hindi na ako sumama sa video kasi minsan pag sasama ka sa video, kailangan mo pang mag-ayos. Siyempre, hindi ka naman magbablog na bagong gising ka. Diba? Kaya mas okay din minsan ganito lang, na magsasalita ka lang, ipapakita mo lang yung ginagawa mo. Ayan, ano lang natin siya ng konti, mga Sisi Love. Yan lang kayo. Hintayin natin mag-translucent ng konti. Ayan, medyo translucent na siya. Pwede natin ilagay yung tomato. Ayan. Gisa-gisa. Tapos, lagyan na rin natin ng patis. Kunin natin itong patis. Lagyan na natin siya ng patis. Pag medyo malambot na itong tomato, pwede na natin ilagay yung carrots. Pinakahuling ilagay natin is onion leeks. Ayan.
So, hayaan muna natin konting lambot yung tomato. So, ayan, medyo translucent na rin yung tomato. Ayan. So, pwede na natin i-add yung carrots natin. Kasi, di ba, medyo matagal palambutin tong carrots na to. So, i-add na natin siya. Ang hirap, no? Ikaw lang mag-isa nagbablog. Vloggers real. Ganyan talaga. So, hayaan ko muna siya dyan ng konti. Palambutin ko muna siya ng konti. Mga sisilabs, tatakpan ko muna siya. Okay? So, iiwan ko muna siya ng konti. Tapos, yung fish ko, ayun, still ano pa rin going. Okay? Dyan lang kayo mga sisilabs. Tignan na. So, titignan na natin siya mga sisilabs. Kinakausap kasi ako ng anak ko. So, ayan na siya. Yeah, okay na to. Okay na yan. So, lalagyan lang natin ng konting water. Konting-konti lang. Yun. Tapos, lalagyan ko siya ng turmeric. Ayan yung turmeric ko. Konti din lang. Ganyan lang. Okay na yun. So, takpan muna natin yung turmeric. Baka mag-dry. And then, ayan na. Ganyan. O, mamaya na natin ilalagay yung onion leeks at saka itong egg. Pag naluto na yung fish. Ayan. So, okay na to. Huwag natin masyado yung gulay. So, papatayin ko muna siya, mga sisilab. Yan, tatakpan ko ulit kasi hihintayin ko pang maluto yung fish natin. At saka ako ibabalik doon. Ayun. Ayan. So, balikan ko kayo mga sisilabs. Okay? So, mga sisilabs, ayan na siya. Okay na siya. So, titikman natin siya. Konting patis pa. And then, halo natin ulit. Ayan. So, okay na yan. So, andito na yung fish. Naluto na yung fish. So, ang gagawin ko, ilalagay ko muna tong onion leeks. Ayan. Halo-halo ko lang. Mix lang natin. Tapos, ilalagay natin yung mga fish natin, mga sisilab, para kumapit na yung lasa niya. Ayan. Isa-isahin lang natin siya. Actually, tinikman ko yung fish. Ang sarap niya. Ayan. So, mahinang apoy lang, Ayan. Para lang kumapit yung nito, yung lasa niya. So, ayan na yung itsura niya. Then, ilalagay ko lang yung egg. Yung pinakahuli. 1 egg lang ang nilagay ko. Ayan. So, dahan-dahan kayo pag-mix para hindi masira yung mga fish nyo. Ayan. So, ayan na yung magiging salo-salo na. Ay, nasira yung isang isda. Dahan-dahan lang kayo. Ayan. So, iwan nyo lang siya dyan ng mga 2 minutes para ma-absorb ng fish yung lasa niya. Ayan na siya. That's it for today, mga sisilabs. So, ito yung my version ng sarsyadong isda. So, yan yung version ko. So, yung katulad kung takot magprito ng isda, takot sa mantika, takot matalsikan, pwede nyo naman i-oven yung fish nyo. Yun lang, huwag nyo pakatagal sa oven kasi baka tumigas kasi yung laman. Hindi na siya masarap. Basta nakita nyo lang siyang baliktarin nyo siya, tapos nakita nyo okay na yung laman, wala na yung dugo-dugo, ganyan. Ayan, okay na siya. Ayan, sarap.